So, Sis Regine, sa ano po, sa worship po. Tayo po ay umawit. Let's worship the Lord. Kantahin po natin yung banal mong tahanan. Yes, Lord. Hallelujah. Huwag po tayong mahiya na sambahin ang ating Panginoon. Ibigay po natin ang lahat sa ating Lord, Diyos sa buhay. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Ipagawa ko. Jesus, ako. Oy, basta kanina sinabalik ko'y dinulog sa'yo. Nagagawa ko ng nagsusumamo. Going from the sky, kakaling ka, Lord, sa lobing mo, ang buhay ko'y mag-iwan sa buhanan. Lukan ng iyong oras na pagsinta. Haluyan ng wala hanggang isama. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Lobin mo, buhay ko'y mag-iwan sa buhanan. Lukan ng iyong oras na pagsinta. Daluyan ng wala hanggang sama. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sama po. Lobin mo, buhay ko'y mag-iwan sa buhanan. Lukan ng iyong oras na pagsinta. Wala Sabihan maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Lord, hallelujah. We thank you, Lord Jesus. Yes, praise the Lord. Hallelujah. So, dadako po tayo sa opening prayer. Brother Miguel Elijah Flores, ready ka na po? Yes, Lord Jesus. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, Lord Jesus. Tinataas po namin ang inyong pangalan, Lord Jesus. Ikaw po ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Diyos na makapangyarihan at Diyos na buhay. Papasalamat po kami ngayong gabing ito na pinagtipon-tipon nyo, Lord Jesus. Salamat po sa kanya-kanyang buhay na ibang na mga nagdumalo sa cell group meeting na to or empowerment na ito, Lord Jesus. At nanghingi din po ako ng kapatawaran sa aming mga nagagawang kasalanan. Sinasadya man po, hindi. Tawarin niyo po kami, Lord Jesus. Linisin mo po ang aming puso't isipan na may bahid ng karumihan. At ipuin mo po ang aming puso't isipan. At ipinapanalangin ko din po ang mga magbabahagi ng inyong salita ngayong gabing ito na si Sister Zeni. Bigyan niyo po siya ng knowledge and wisdom and understanding sa pagbabahagi ng inyong salita ngayong gabing ito. At ipinapanalangin ko din po, Lord Jesus, na sa pagtapos ng empowerment na ito,
ay mai-apply po namin sa aming kanya-kanyang buhay ang aming matututunan sa inyong salita ngayong gabing ito. At ibinabalik ko po ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. So, declaration. Declaration. My body is the temple of the Holy Spirit, cleansed, redeemed, and sanctified by the blood of Jesus. My member, the part of my body, are instrument for righteousness, yielded to God for His service and His glory. The devil has no place in me. The devil has no power over me. No unsettled claims against me. All has been settled by the blood of Jesus. I overcome Satan by the blood of the Lamb, and by the word of my testimony. I love not my life into death. For my body is for the Lord, and the Lord is for my body. I am the righteousness of God in Christ Jesus. To God be all the glory. Amen. Yes, to God be all the glory. Amen. At ngayon, dadako po tayo kay Sis Seni para po sa ating empowerment. Empowerment. So, Praise Sis God! Seni, Hallelujah! praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah! Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid kong tagalangit. Amen! Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Praise God! Hallelujah! Glory to God in the highest. Isang malaking pribilehiyo muli na tayo'y makakapagbahagi ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. So, all is well. Amen. So, darako po tayo ngayon sa aking pinamagatan. Ang aking ibabahagi ay mababasa po natin sa mga ngaral. Ecclesiastes 8 verse 7 to 8. So, huwag mabuhay na parang alam mo na ang bukas. Po. So, sinasabi po dito, walang makakapagsabi kung ano ang maaaring mangyari at kung paano ito magaganap. Kung paano ito mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Sa panahon ng digmaan, walang makapagtataguan, hindi tayo makakatakas. So may mga bagay sa buhay na kaya nating paghandaan. Maaaring tayong mag-ipon para sa kinabukasan, magplano para sa susunod na araw, mag-aral para sa ating pangarap, at gumawa ng mga desisyon para sa ating pamilya. Ngunit may isang bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ito po yung bukas. Ito ang malalim na katotohanan na ipinapaalala sa atin ng Ecclesiastes o mga ngaral na sinasabi ng teksto na ito na walang sino mang nakakaalam kung ano ang mangyayari at walang taong may kapangyarihang pigilan ang araw ng kamatayan. Sa Job 4 verse 20, sabi niya dito, ang tao'y buhay ngayon, ngunit hindi tiyak kung mamaya siya pala ay patay na, di pa alam nitong madla. So hindi naman sinasabi ng salita ng Diyos na huwag kang magplano. Ang itinuturo nito ay huwag tayong mamuhay na parang tayo ang may hawak ng bukas. Marami kasing nagsasabi, sabi nila kapag naging maayos na ang buhay ko, saka na ako lalapit kay Lord. Kapag okay na yung trabaho ko, saka na ako magsi-church. Kapag may oras na ako, saka na ako mananalangin, 'di po ba? Kapag hindi na ako busy sis, saka na ako lalapit kay Lord, saka na ako magchi-church sis kapag pag may ano na, pray na ako, kapag okay na yung work. 'Di ba maraming nagsasabing gano'n, saka na lang, bukas kapag may oras, kapag maayos, kapag matanda na ako maglilingkod ako kay Lord. Maraming gano'n ang sinasabi ng tao, bukas na lang. Pero ang problema, sa salitang bukas, ay hindi natin alam kung ibibigay pa sa atin yung bukas. Ang buhay ay parang hininga. Hawak natin ang sandaling ito. Ngunit hindi natin hawak ang susunod na sandali. Kaya ang tamang tanong ay hindi lamang ano ang gagawin ko bukas, kundi ano ang ginagawa ko ngayon habang binibigyan pa ako ng Diyos ng pagkakataon. So the future is unknown,
but God knows what is ahead. For He does not know what will happen, and who can tell Him when it will happen? Ito po ang sinasabi sa Ecclesiastes 8 verse 7. So hindi alam ng tao ang lahat ng mangyayari sa kanyang buhay. Wala po tayong alam kung anong mangyayari bukas, mga kapatid. Maaaring tayong magplano, ngunit hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng resulta. Maaari nating isipin na maging ganito ang kinabukasan. Gusto ko ang kinabukasan ko ay ganyan. Gusto ko ang pangarap ko ay ganito. Gusto kong ang mangyari ay ganito. Maaaring baguhin ng isang pangyayari ang buong direksyon ng buhay, kapatid. Sabi nga sa Proverbs 27 verse 1, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Huwag nating ipagmayabang ang mangyayari bukas kasi hindi po natin alam ang mangyayari ngayon. Di ba, matutulog tayo, hindi natin alam. Ang problema ay hindi po yung pagpaplano. Ang problema ay kapag ang puso ng tao ay nagsimulang umasa sa sariling plano kaysa sa Diyos. Kaya ang tamang pananaw ay plan with wisdom, but trust God with the outcome. Amen? Maaaring hindi natin alam. Hindi alam ng tao ang bukas, ngunit alam ng Diyos ang wakas mula sa simula. In Isaiah 46 verse 10, God declares the end from the beginning. Ibig sabihin, kapag hindi po alam kung saan ka patungo, alam ng Diyos. Tayo nga nawawala kahit may GPS na, kahit na may map Google, nawawala pa rin po tayo. Pero alam ng Diyos, kapag hindi mo nakikita yung buong larawan, nakikita po ng Panginoon yan. Kapag hindi mo alam ang susunod na hakbang, alam niya ang lahat kung saan tayo dadalhin. Kaya human power has limit. Meron po tayong limitasyon. No one has power over the day of death. Napakalalim ang katotohanan ito na sinasabi ni Solomon. May mga bagay na kaya ng tao, nakakagawa tayo ng teknolohiya, nakakagawa ng gusali, nakakagamot ng maraming may sakit, at nakakagawa ng maraming bagay. Pero may hangganan po ang kapangyarihan ng tao. Hindi kayang pigilin ng tao ang paglipas ng panahon. Hindi kayang utusan ng tao ang bukas. Diba? Bukas, bukas mangyayari yan. Hindi natin kayang utusan. Hindi kayang bilhin ng kayamanan ang karagdagang panahon. Kaya hindi po natin maibabalik na yung nakaraan. Kaya nga kanina, sabi nga ni Pastora, sabi ko relate ako sa aking exhortation mamayang gabi. Doon nung kami nag-share sa bahay ni Sis Beng, na kung saan inaalala niya yung nakaraan na hindi niya nakakasama ang kanyang family. Yun po ang naging topic namin. Tunay nga na hindi natin maibabalik na yung kahapon. Hindi na natin maibabalik ang katotohanan na yung past is past. Wala tayong kakayanan doon. Nangyari noon na hindi natin nakasama yung pamilya natin, yung mga nangyari sa pamilya natin, wala tayong magagawa para ibalik iyon. Hindi kayang bilhin ang kayamanan. Kahit anong yaman mo yan, hindi mo kayang bilhin ang karagdagan ng panahon. Amen? Kaya hindi natin kayang takasan ang katotohanan. Ang buhay sa mundong ito ay may hangganan. In Psalms 90 verse 12, teach us a number our days, that we may gain a heart of wisdom. Hindi literal na bilangan natin ang eksaktong araw ng kamatayan. Ang ibig sabihin ay matutong pahalagahan ang bawat araw. Noong napas, marami tayong nasayang na oras. Marami tayong ginawang hindi maganda. But ngayon, tinuturuan tayo. Ito ang sinasabi ni Solomon, na matuto po tayong pahalagahan ang bawat araw. Dahil bawat araw ay regalo. Bawat umaga ay may pagkakataon, kapatid. Bawat hininga ay biyaya.
At bawat araw na ibinibigay ng Diyos ay isang pagkakataong gamitin ang buhay para sa Kanya. Amen? So, huwag mong sayangin ang buhay mo sa galit. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa kung saan nandoon yung mga bagay na nasasaktan ka. Huwag mong sayangin yung oras mo, kapatid. Amen, dahil ang bawat hininga natin ay biyaya, bawat araw ay regalo. Hahayaan mo ba do'n sa mga walang kwentang bagay, yung pakikipag-away, pakikipagdebate, na walang katuturan, na walang maidudulot sa'yo? So, gamitin po natin ang ating oras. Time is gold. Life is temporary. So, eternity must matter. Ang salita ng Diyos ay paulit-ulit na nagpapaalala na ang buhay sa ilalim ng araw ay panandalian. Sabi po sa James 4 verse 14, "You are a mess that appears for a little while and then vanish." Yes, para po tayong mga hamog, lamok na kung kailan lilitaw at meron ding katapusan. Napakalinaw ng larawan, parang ulap o hamog ang buhay. Sandali lamang itong nakikita, pagkatapos ay nawawala. Hindi dapat ang buong buhay ay nakatuon lamang sa pera. Hindi dapat ang buhay natin ay nakatuon lang dun sa posisyon, sa popularity, sa pleasure, sa earthly success. Dahil darating ang araw na iiwan natin ang lahat ng iyon. Ang tanong ay, ano ang meron sa buhay na may eternal value? Jesus said in Matthew 6 verse 20, "Store up yourself treasures in heaven." Mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit, na kung saan walang insekto at walang kalawang naninira. Amen? Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang kung ano ang naipon natin dito sa lupa, kung ano ang naipon para sa Diyos at sa buhay na walang hanggan. Amen? So, puspuning na what God is calling you to do. Kung may dapat tayong dapat ayusin sa relasyon mo sa Diyos, sa relasyon natin sa Diyos, huwag po na nating ipagpabukas. Manalangin tayo pagkatapos ng online. Kung kailangan mong magsisi ngayon, magsisi ka ngayon, huwag mo na ipagpabukas. Kung kailangan mong magpatawad ngayon, kapatid, magsimulang magpatawad ngayon. Kung tinatawag kang maglingkod, sumunod ka na ngayon. Kung kailangan mong ibalik sa Diyos, manumbalik ka sa Diyos. In 2 Corinthians 6 verse 2, "Now is the time of God's favor. Now is the day of salvation." Hindi sinasabi ng Biblia na someday is the day, but itong sinasabi, today, now, kapatid, not tomorrow, today. Today, may mga taong maraming gustong gawin para sa Diyos, pero laging nauuwi sa mamaya na. Mamaya na lang, next time na lang, kapag ready na ako, kapatid. Diba? Pero hindi natin alam kung ilang tomorrow pa ang ibibigay sa atin. We are so blessed, mga kapatid. Binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon na bumalik sa Kanya, na magsisi sa Kanya. Kaya huwag po natin sayangin yung pagkakataong meron ngayon. Live each day with eternal purpose. Tanungin po natin yung ating mga sarili. Kung ang araw na ito ay isa sa huling araw na ibibigay sa akin ng Diyos, paano ko kaya ito gagamitin? This is example, di ba? Kung ito na yung huling araw na ibibigay ng Diyos, so papaano mo kaya ito gagamitin? Hindi ito para mabuhay tayo sa takot. Dahil darating ang time, hindi natin alam, mga kapatid. Lahat naman tayo ay mawawala sa mundong ito. Hindi po tayo dapat matakot. We need to be ready. So nire-ready tayo ng Diyos. Hindi ito para mabuhay tayo sa takot na kailangan kong ganyan, baka bukas wala na, ganyan. Ito ay para matuto tayong mabuhay ng may purpose. Be very careful then how you live, making the most of every opportunity. Ito po ang sinasabi sa Ephesians 5:15-16. Bawat araw ay may assignment mula sa Diyos. May taong kailangan mong encourage, may taong kailangan mong patawarin, may taong kailangan mong ipanalangin, may taong kailangan mong maipakilala si Kristo. May gawain tayong kailangan nating maging tapat.
Don't waste today worrying about tomorrow. Gamitin ang pagkakataon ngayon para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So live each day with eternal purpose. Yung panganak natin dito, paggising natin dito, pagkabuhay natin dito, gawin po natin ito with purpose. Hindi yung pabanjing-banjing po tayo diyan, kapatid. Surrender your tomorrow to God. Hindi kailangan malaman ng isang mananampalataya ang lahat tungkol sa bukas upang magkaroon ng kapayapaan. Kailangan lamang niyang malaman kung sino ang may hawak ng bukas. In Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your hearts and do not lean on your own understanding, and all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Hindi kailangang maintindihan ang lahat bago magtiwala. May mga pagkakataong hindi natin alam kung bakit nangyayari ang isang bagay. Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng season na ito, kaya kung bakit nangyayari. Hindi natin alam kung kailan darating ang sagot. Pero maaari nating sabihin, Lord, hindi ko alam yung bukas, pero alam mong ikaw ang Diyos na hahawak sa akin hanggang bukas. So I trust everything unto you. Trust the Lord. Amen. Iyon ang tunay na faith. Kahit hindi mo pa nakikita, nagtitiwala ka sa Panginoon, nananampalataya po tayo. Then make your life count. Make your life count for Jesus. Kung limitado ang oras, dapat maging mahalaga ang bawat sandali. Napakahalaga po yung oras. Sa ating pagtatrabaho pa lang, kung pag sinabing 3 hours, 3 hours, kahit minsan nga sa trabaho natin, sumobra na tayo ng 10 minutes, 15 minutes, pero yung amo, babayaran pa rin niya is 3 hours. Ganun pa rin, parehas pa rin. Diba? Pero dito, sinasabi, kung limitado ang oras, dapat maging mahalaga ang bawat sandali natin. Always give yourself fully to the work of the Lord. Hindi natin alam kung gaano katagal ang ating buhay. Kaya habang may lakas tayo, mga kapatid, maglingkod. Huwag na po tayong magsabing tomorrow, saka na lang. Habang may pagkakataon tayo, magmahal tayo. Mahalin na po natin sila. Tapos kapag nawala siya, iiyak ka. Inong humihingi ng tawad, humihingi ng pagmamahal, hindi mo siya maabot, ayaw mo. Tapos ngayon, umiiyak ka. Diba? Huli na ang lahat. Kaya habang may pagkakataon pa, mga kapatid, mahalin na po natin sila, patawarin na po natin sila because we didn't know. Marami pong ganyang nangyayari. Maraming namamatay na wala pang pagpapatawad, walang pagmamahal. Nakikita lamang ito kapag wala na sila. Ang pagsisisi laging nasa huli. Amen? Habang may oras, wag mo nang sayangin pa, kapatid, magpatawad ka na. Habang may buhay, ipangaral mo na si Kristo. Kaya maraming namamatay, hindi ina-accept si Jesus. Hindi pa nila nakikilala ang Diyos. Habang may pagkakataon, mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. So there is a time para magbago. There is a time para sumunod sa Panginoon. There is a time para paggamit mo kung anong talent meron ka. There is a time para magbago ka ngayon, kapatid. Hindi kailangan maging sikat ang isang buhay mo upang maging makabuluhan. Hindi, ang mahalaga dito ay masabi natin, Lord, ginamit ko ang buhay na ibinigay mo para sa iyong kaluwalhatian. Amen. Hindi alam ng tao ang bukas. Hindi niya kontrolado ang panahon. Hindi niya kayang pigilan ang kamatayan. Kaya habang may buhay, huwag nang ipagpaliban ng Diyos. Huwag hintayin ang araw na mawala ang lahat bago mapagtanto kung ano ang tunay na kahalagahan, kung ano ang tunay na mahalaga. What God will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Ano ang silbi ng tagumpay kung wala naman ang kaluluwa? Ano ang silbi ng maraming ari-arian, kayamanan kung malayo naman ang puso mo sa Diyos? Ano ang silbi ng mahabang buhay kung hindi naman ito ginamit sa Panginoon? Yes, totoo po, maraming tao ang nabubuhay, long life,
napakahabang buhay pero wala namang kagamit-gamit yung kanyang buhay sa pagpapanatili niya sa mundong ito. Pero meron ding namatay na sandali lang dito sa mundong ito pero yung kanyang buhay ay pinagamit-gamit na gamit para sa Panginoon. Amen? Kaya aanhin ko pa ang buhay na ito kung wala namang silbi, di ba? Aanhin ko pa ang buhay na ito kung hindi naman ako nakakatulong at hindi naman naglulugod ang Panginoon sa akin. Kaya ang mensahe ngayon ay simple ngunit napakahalaga, kapatid. We do not know tomorrow, so we must live faithfully today. Hindi alam ng tao ang bukas, pero alam natin kung ano ang dapat gawin ngayon. Lumapit po tayo sa Diyos. Manampalataya po tayo kay Kristo. Magsisi po tayo sa mga kasalanan natin, magpatawad, maglingkod, magmahal at mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. So this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Ang araw na ito ay regalo. Huwag po natin itong sayangin. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. Yes, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti talaga ng Diyos sa buhay natin. So, wag tayong mapagod, di ba? Amen. Yes, Hallelujah. magpatuloy lang tayo. So, maraming salamat si Seni. Talagang napaka-inspiring ang Glory to message God. mo. Yes, nakaka-bless. Salamat po. So, dadako po tayo sa Prayer for Nation and Body of Christ. Pastora Marico po. Hallelujah. Let's pray, mga kapatid. Oh, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, sa katuruan mo po, Panginoon, na aming narinig at dalangin namin, Panginoon, na ito'y hindi lang po namin narinig, kundi patuloy na ipamuhay sa aming mga buhay, Ama naming Diyos. Maraming salamat po, Panginoon naming Diyos. Kami po ay lumalapit sa inyo na may kababaang loob, nagpapasakop, Panginoon, mula sa aming mga puso. Ipinakakatiwala namin sa iyo ang aming inang bayan, ang bayang Pilipinas, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang presidente ng aming bansang Pilipinas, maging ang lahat ng kawani ng gobyerno, Panginoon. Oh, hallelujah. Ama naming Diyos, kahit Lord, maraming mga iba't ibang mga sitwasyon ang nararanasan ng bansang Pilipinas, but Lord, patuloy kaming nananalig at nananampalataya na hindi mo bibitawan ang mahal naming bansa, Panginoon. Maraming salamat po at patuloy po nawa ninyong gabayan ang aming Pangulo at ang lahat ng namumuno sa pamahalaan. Bigyan ninyo sila ng karunungan, takot sa inyo, at tapat na hangarin para sa kapakanan ng lahat. So ipinakakalob namin sa iyo ang katahimikan sa bawat sulok ng bansa. Oh, hallelujah. Lord Jesus, nakikita mo po, Panginoon, ang sitwasyon ng bansang Pilipinas. Nakikita mo po, Panginoon, yung laki po ng kapinsalaan sa nagiging dulot, Panginoon, ng mga iba't ibang typhoon na dumadaan sa aming bansa. But Lord, patuloy kaming nananampalataya, patuloy kaming nananalangin at hindi, Panginoon, kami bumibitaw sa aming panalangin na alam namin may magagawa kayo. Lord, you are our refuge, you are our comforter, you are our sustainer, Panginoon. Ano man po ang nararanasan ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, ang iyong makapangyarihang kamay ang patuloy nawang umabot sa kanilang mga buhay. Sa bawat lugar, Panginoon, na samantala na apektuhan, Panginoon, ng bagyong ito. Ang patuloy naming dalangin, Panginoon, ay patuloy, Lord, kayong kumilos, patuloy, Lord, ninyong bigyan, at patuloy po ninyong, Lord, hipuin ang puso ng bawat mamamayan, bawat mga, Lord, mga kabinete ng gobyerno, Panginoon. Oh, hallelujah, alisin muna nila, Panginoon, ang pagkakawatak-watak, ang division, ang Lord, yung pagalingan nila. Instead, Lord, patuloy po kayong mangusap sa kanilang mga buhay na mas priority, Panginoon, ang pamahalaang Pilipinas, ang
Lord, pagsuporta, pagkakaloob ng mga supply ng pagkain, mga medicine, O God, yung mga pagre-rescue nila, Ama naming Diyos. Oh, hallelujah. Patuloy naming idinudulog, Panginoon, ang bawat sulok ng Pilipinas na anuman ang nagiging sitwasyon, Ama, patuloy nawa ninyo silang tutulungan, Panginoon, na muli silang makabangon sa mga nararanasan ng Pilipinas ngayon, Panginoon. Hallelujah, Father in heaven, kontrolado mo po ang lahat ng bagay. Patuloy po ninyo kaming sasamahan, patuloy mo po kaming, Lord, diringgin ang aming mga panalangin, may pasasalamat, Panginoon. Protect our land, protect our country, Philippines. At Lord, sa mga body of Christ all over the world, Panginoon, especially sa bansang Pilipinas, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na nawalan man sila ng tahanan, nawalan man sila ng kabuhayan, Panginoon. Pinasok man yung kanilang mga tahanan ng mga baha, but Lord, patuloy nawa nilang ipakita ang pag-ibig nila sa inyo. Magpatuloy sila, Panginoon, na to share your word, Panginoon, at naniniwala kami at nananampalataya na ang lahat ng mga pinagdadaanan ng Pilipinas ay temporary lang. At meron po kayong nabuo na po ninyo yung plano ninyo after po ng mga disaster na to, after po ng mga typhoon na to, may panibagong pag-asa ang bansang Pilipinas, Panginoon. Oh, hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, sa ganitong sitwasyon ay patuloy na magpalakasan ang body of Christ, Panginoon, sa Pilipinas. Patuloy, Lord, nilang iwagayway, patuloy nilang palawakin ang iyong salita. Kung malawak man, Panginoon, ang baha sa buong Pilipinas, mas higit na lumawak ang salita mo. Naniniwala kami at nananampalataya na patuloy mo pong sinishake ang bansang Pilipinas, Panginoon, na ikaw lang po, Panginoon, ang nakakatarok na kung ang bansang Pilipinas ay patuloy na magpapakumbaba, Panginoon, ay kaya niyong, Lord, mag-miracle sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya, Panginoon, patuloy naming, Lord, inilalapit ang aming bansang sinilangan, ang Pilipinas, na kung saan patuloy, Lord, nawa ninyo itong, Lord, patuloy na magkameroon ng pag-asa, patuloy na iangat ang bansang Pilipinas, Ama naming Diyos. At maraming salamat po sa lahat ng kingdom, sa lahat ng mga body of Christ sa Pilipinas, Panginoon. Yung kingdom assignment ay wag po nawang makalimutan ng bawat mananampalataya, ng mga sundalo ng Panginoon, mga citizens of the kingdom government. Kaya kung ano man ang sitwasyon ngayon, we believe na ito'y temporary lang, Ama naming Diyos. At alam namin na kayo po ay may maraming plano, at patuloy po namin pinangahawakan. Naniniwala po kami at nananampalataya na ang inyong pangako, Panginoon, ay hindi kumukupas, Panginoon. Your promises never failed, Lord. Kaya, Lord, kami ay nagkakaisa ngayon, especially ang lahat ng aming mga mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Protect them, O God. Patuloy niyo po nawang ipagkaloob ang lahat ng pangangailangan ng lahat ng mamamayang Pilipino, maging shelter, maging pagkain, medicine, kung may sakit karamdaman, Lord, patuloy mo po silang pagalingin. Kung nangangailangan, Panginoon, sila ng mga supply ng pagkain, Lord, patuloy, Lord, nawa na ang gobyerno'y gumising sa katotohanan. This time, Lord, nangangailangan ang mamamayang Pilipino, Panginoon, ng suporta mula sa gobyerno. Kaya patuloy namin idinudulog sa iyo ang lahat. We surrender everything to you. We entrust everything to you, Panginoon. At alam namin ang iyong kamay ay hindi maiksi upang abutin, Panginoon, ang lahat ng mga taong tumatawag sa iyo. Maraming salamat po muli sa oras na ito, at alam namin binuksan ninyo ang durungawan ng langit, at patuloy po ninyong Lord, patuloy po ninyong dineploy ang inyong mga anghel upang maranasan ng bansang Pilipinas ang kapangyarihan mo at ang pag-ibig mo. Maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa mataas at matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. And hallelujah. Hallelujah. Yes, Amen. O God. Salamat po. We glorify your holy name, O God. Hallelujah sa oras na ito, Panginoon. Patuloy kami, O Diyos, na nagpapakumbaba sa iyong harapan, O God. Pakalinisin mo kami, O Lord.
sa aming nagawang kasalanan, sinadya man o hindi, O Lord, in the mighty name of Jesus. We ask thy forgiveness, O God, right now, O God. Ipadaloy mo, O Diyos, ang iyong kapatawaran sa aming mga buhay, O God. In the mighty name of Jesus, para patuloy, O Lord, na marinig mo ang aming mga hinaing, O God, sa oras na ito, Panginoon. We ask thy Holy Spirit to guide us, O God, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. We pray, O God, we pray, O Lord, for the sinners and unbelievers, O God. Lord, hallelujah, nakikita mo, O Diyos, ang mga taong makasalanan, patuloy namin dinudulog sa iyo, Panginoon. Touch their heart, O God, hallelujah, hipuin mo, O Diyos, ang kanilang mga puso't isipan, O God. Lord, hallelujah, prepare their heart, O Lord, hallelujah, that they will accept you as their Lord and Savior in life, O God. Lord, hallelujah, huwag mong hayaan, Panginoon, na sila patuloy, O Lord, na hallelujah, na magkasala, bagkus, O Diyos, hallelujah. Tipuin mo, O God, ng iyong mapagpalang kamay, O God. And let you, O Lord, hallelujah, na makita, O Diyos, ano yung kaluwalhatian, O God. Magdala ka ng mga tao, O Diyos, na mag-remind, O God, ng iyong banal na salita, O Diyos, Panginoon. Hallelujah, na matats ang kanilang mga puso, O Lord, hallelujah, na nagbumula sa iyo, Panginoon. Lord, huwag mong hayaan, O God, hallelujah, especially, O Lord, ang aming mga pamilya, O God. Nakikita mo, O Diyos, hallelujah, hallelujah, ang iyong mga anak, ang aming pamilya, Panginoon. Lord, huwag mong hayaan, Panginoon, hallelujah, na sila ay mawala dito sa mundo, O Diyos, na hindi ka nakilala, Panginoon. Lord, patuloy namin dinudulog sa iyo, O God, ang aming pamilya, O Lord. Patuloy, O Lord, na magdala ka ng mga tao, O Diyos. Hallelujah, na hallelujah, ay pamahagi ang iyong ang iyong salita na magandang balita, O Diyos. Hallelujah, na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Lord, hallelujah, wag mo, O Diyos. At hallelujah, bring them to your kingdom, O God, for in your kingdom, O Diyos, hallelujah, there is peace, O Lord, there is love, O God, in your kingdom. Patuloy, Panginoon, hallelujah, na ini-entrust namin sa iyo, O God, ang mga sinners and unbelievers, in even, O God, ang aming pamilya na anak mo, O Diyos. Lord, hallelujah, we believe, O God, na mula pa lamang sa sinapupunan, O Diyos, sila'y tinawag mo na, O God, alam mo ang kanilang mga buhay, O Diyos. Hallelujah, then we believe, O God, that one day we will, hallelujah, makakasama rin namin sila nagpupuri sa iyo, O God, sa iyong hallelujah kaharian, Panginoon, in the mighty name of Jesus, sa bahay panambahan, Panginoon. Lord, hallelujah. Wag mo, O Diyos, hallelujah, na masaya kami, O Panginoon, na makakasama namin sila, O God, hallelujah, para magpuri at may taas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Lord, hallelujah. Patuloy namin, O Diyos, hallelujah, na kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming magtitiwala, O God, at hindi kami magsasawa, O Diyos, na ipanalangin sila, O God. Hallelujah. Lord, in the mighty name of Jesus, Lord, we entrust everything unto your hands, O God, our family, unbelievers, and even sinners, O God, in the name of Jesus. Lord, hallelujah, have mercy. And let your grace, O God, be upon them, O Lord. Hallelujah, in the name of Jesus. Lord, maraming salamat, O God, sa gabing ito, O Diyos, na iyong pinagkaloob, O God, para ipanalangin, O God, ang iyong mga anak, O Diyos, and hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Bring them, O Lord, hallelujah, sa iyong paanan, Panginoon. Hallelujah. Hindi kami, O Diyos, magsasawang panalangin sila, O God, in the mighty name of Jesus. Use us, O God, even, O Lord, use us, O Lord. Hallelujah, to share your word. O Lord, hindi kami, O Diyos, wag mo, O Lord, hayaan, O God, ay na kami, O Panginoon, hallelujah, ay mahihiya. Bagkus give us the courage, wisdom, and understanding, O God, to share your word, O God, to those people, O Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah.
sa iyong kabutihan, kadakilahan, O God. Lord, na makita, O Diyos, ang iyong kaluwalhatian sa aming mga buhay, O God, in the name of Jesus. Lord, maraming salamat, Ama. Hallelujah. To you all the glory, all the honor, and thanksgiving in Jesus' mighty name, O God. Amen and amen. 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 Hallelujah.